Advanced Direct 800 Wave at Zambo Insecticide o isang box ng Primalex o Thump Molluscicide, Lizard Cartop at Wallow Fungicide kapalit ng isang raffle stop. Hindi lang yan, tatlo pa ang maaaring manalo ng Honda TMX 155 para sa kanilang tricycle. At apat naman ang mananalo ng Sari-Sari Store Showcase na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Bumili na ng Machete, Rogue, Advanced, Direct, Wave, Zambo, Primalex, Thump, Blizzard Cartop at Wallow Fungicide. At baka ikaw na ang sunod na milyonaryo. Promo good is from November 1, 2012 up to March 10, 2013 as per DTI NCR permit number 6111 series of 2012. Kilala ang mga Pinay sa pagkakaroon ng mahabang buhok. Bagamat nauuso na rin ang pagkakaroon ng maiksing buhok, ngunit bumabalik pa rin ang marami sa pagkakaroon ng long black hair. Narito ang mga tips on how to help your hair grow faster. Feed it right. May kasabihan tayo na you are what you eat, and the same goes for the hair. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng magandang tubo ng hair, supplyan ito ng essential vitamins tulad ng vitamin B na nagpapatibay ng hibla ng buhok at antioxidants na nagre-repair ng mga damaged hair. Ang pinaka-importanting ingredient sa pagpapatubo ng buhok ay ang protein. Kaya damihan pa ang pagkain ng itlog, beans at isda. Siyempre, kailangan dyan, keep it clean. Kapag malinis ang scalp, nagiging mabilis po ang pagtubo ng buhok. Barahan ang hair ng mga follicles, allowing you to have thicker, stronger, and healthier hair. Gumamit din po tayo ng clarifying shampoo once a week upang matanggal ang mga residue, dandruff, at dead skin cells sa anit. Isa pa dyan, kailangan natin ang massage upang ma-stimulate ang pagdaloy ng dugo sa anit. Kinakailangan itong imasahe dahil ang dugo ang nagdadala ng mga kailangang nutrients sa iyong hair follicles. Ang resulta, magandang tubo ng buhok. Gawin ito habang naliligo o kaya naman ikaw bago matulog. Ang tamang pagmamasahe ng scalp ay mula sa batok patungo po hanggang dito sa noo. At syempre kailangan go for natural oils. Ang paghahalo-halo ng mga oils tulad ng rosemary, sage. Oras, RH Balita, ganap tang alas 6:20. Samantala sa kabila po ng umiiral ng firearms ban ng COMELEC, pinagbabaril at napatay ang isang negosyante paglabas ng bangko sa San Juan City dakong alas 11. Kinilalang biktima na si Kelvin Tan, dead on the spot sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga nakasaksi, galing si Tan sa sangailang China Bank malapit sa Xavier School sa Ortigas Avenue, Green Hills at pasakay ng kotse ng pagbabarilin ng hindi nakilala mga suspect. Kumpirmadong naglabas ng pera mula sa China Bank si Tan nang maganap ang naturang insidente. Ayon sa tiyahin ng biktima na tumakbo sa crime scene matapos tawagan ng mga staff ng China Bank, mabait at walang kaaway ang naturang biktima. Nagkarambola naman ang tatlong bus sa EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City kanina umaga. Unang sumalpok ang 5-star bus na may plakang AWA 180 sa sinusundang Jam Transit bus na may plakang TYU 654 na bumangga naman sa isang CM Transport bus na may plakang TYX 285. Tatlong pasahero ng bus ang inulat na nasugatan sa naturang aksidente habang mabilis namang naalis ng otoridad ang nagbanggaan tatlong bus na nagpasikip naman sa daloy ng trapiko patungo sa EDSA Aurora Tunnel. Posibleng maharap sa parusa ang mga driver na mga nagbanggaang sakyan naman sa bawal dumaan ng bus sa mga flyover at mga tunnel. Sponsorship tungkol naman sa Freedom of Information Bill natuloy na rin sa Kamara. Pakinggan natin ang report mula kay RH14, Leta Binales. Andy Ray, sa wakas, nasimula na rin ang sponsorship ng Freedom of Information Bill sa plenaryo ng Kamara. Sa kanyang sponsorship speech, hiniling ni Public Information Committee Chairman Dan Everdone na pagtibayin ng Kamara ang FOI Bill dahil susi ito para tuluyang mawala ang mga tiwali at abusado sa gobyerno.
Ihayag ng kongresista na nakasentro ang limitasyon ng FOI sa executive privilege, national security at maging sa foreign relations kung ang impormasyon ay magpapahina ng negotiating position ng sa bilateral o multilateral negotiations. Hindi rin maaaring isa publiko ang mga impormasyon na nakuha ng Senado at Kamara sa executive session, kaya hindi na mga classified information sa mga legal na proseso o base sa rules of court. Sa ilalim ng FOI, obligado naman ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga taga-gobyerno. Obligado rin ilabas sa website ng mga ahensya ang lahat ng mga impormasyon mula sa budget nito, mga transaksyon hanggang sa kontrata. Itinatakda pa ng FOI ang sinumang interesado sa partikular na impormasyon ay dapat maghain ng request sa isang ahensya. Pwede itong umapela o maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman kung ma-deny ang mga opisyal na hindi magbibigay ng impormasyon ng walang balidong dahilan o magtatago ng impormasyon ay pwedeng kasuhan ng administratibo at maaaring madisiplina. Ang FOI ay unang naihain sa Kongreso noon pang 8th Congress. Nakalusot ito hanggang sa 3rd reading noong 14th Congress pero walang quorum sa araw ng ratifikasyon. Yan ang DZRH News. Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Let Narciso Abinales. Samantala, Bureau of Customs magpapaka-high-tech daw para mapugsa naman ay smuggling sa bansa. Ibalita mo yung RH16. Andy Verde. Andy. Thank you very much. At inaasahan niyang maibsa na rin ang smuggling sa bansa dahil sa pagiging high-tech o pinatutupad na computerization program sa Bureau of Customs at mapabilis ang serbisyo nito sa publiko. Ito ilan lamang sa mga programang isinulong ni BOC Commissioner Rupi Biazon sa mga pagbabagong pinatutupad sa ahensya simula na siya ay manungkulan dito. Ayon kay Biazon, hindi na kailangan magtungo ng personal ang mga broker sa tanggapan ng BOC para mag-follow up sa kanilang mga transaksyon pagkat maaari na itong gawin sa internet. Pumunta lamang sa website ng BOC at sa pamagitan nito ay malalaman na rin nilang status ng kanilang transaksyon at hindi na maabala ang broker at maiwasan na rin ang lagayan system. Layo nilang computerization program na pinatutupad ng BOC ay upang mawala ang mga picture at ang ilang tiwali sa naturang ahensya at masugpo ang mga smuggler. Ito ay pinatutupad na sa Manila International Container Port sa Maynila at nakatakdang ipatupad sa iba pang major ports ng bansa. Yan ang DZRH News. Andy Verde, RH16, naglilingkod sa pagbabalita. Alas 6:25 sa RH Balita, posible unong galing sa isang fraternity ang pillbox na aksidenteng sumabog sa tabi ng Palma Hall sa UP Diliman Campus kanina. Ayon kay Police Inspector Noel Sublay, hepe ng Explosives and Ordnance Team ng QCPD, kung kinakailangan ay ipatatawag din ng pamunuan ng UP ang lahat ng mga frat sa kanilang campus upang imbestigahan. Nilinaw naman ng QCPD Director na si Senior Superintendent Richard Albano. Sa ngayon ay mangangalap muna sila ng katibayan at makikipag-ugnayan sa UP Campus bago magbitiw ng mga pahayag. Nakiusap naman ang pamunuan ng UP Campus sa publiko na hintayin matapos ang investigasyon bago gumawa ng mga konklusyon. Dismayado naman ang palasyo ng Malacanang matapos maudlot ang pag-uwi sa bansa ng utak ng Aman Futures Group na si Manuel Amalilio. Ayon po kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, temporary setback lamang daw sa gobyerno ang nangyaring pagharang ng Malaysian authorities kay Amalilio. Inagpan ni Lacerda na pinaplansya na rin naman ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng Department of Justice o DOJ ang pagpapauwi kay Amalilio sa mas lalong madaling panahon. Halos nasa 300 ang bilang ng mga lumabag sa umiiral na firearms ban sa buong bansa. Sa report ng COMELEC dito sa National Capital Jury, umabot na sa 74 ang mga inaresto dahilan sa pagdadala ng baril. 229 sa mga inaresto dahil sa gun ban ay mga sibilyan, 22 naman ang mga gwardya at mahigit sa 100 naman ang mga polis, sundalo at empleyado ng gobyerno. Naitala naman sa 227 ang bilang ng mga nakumpiskang sari-saring uri ng armas, mula sa caliber 38 revolver, 45 caliber pistol hanggang sa high-powered firearms at mga bala. Ang mga inaresto ay inaharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code tukol sa gun ban, kaugnay po naman sa nakatagdang 2013 election. Samantala naman, relasyon ng Pilipinas ng bansang Amerika hindi raw maapektuhan sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef ayon sa Department of National Defense. Ibalita mo yan, RH 911, Bing Formento. Bing.
Hindi magbabago ang mga patakaran ng gobyerno sa mga sinasagawang port calls ng mga barko ng Estados Unidos na bibisita sa bansa ayon sa mataas na opisyal ng Defense Department. Ipinalawanag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na sa kabila ng pangyayaring sumadsad sa Tubataha Reef, ang USS Guardian ay walang ipinagbago sa mga kasunduan ng bansang Amerika at Pilipinas ang mga gagawing pagbisita pa ng mga US warship sa bansa sa mga susunod na panahon. Tuloy-tuloy ang this is part of our relation with the international world, no. Basta nag-file ng request for port call for as long as there is unusual with the port call, we do accept the port calls. So, tuloy-tuloy, it has nothing to do with what happened to Tubataha. Ang paliwanag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin, sa kasalukuyan ay hinihintay na lamang ng US Navy at ng Task Force Tubataha ang barkong may dalang malaking crane mula sa Singapore na mag-aangat sa nabalahong USS Guardian sa Tubataha Reef. Yan ang DCRH News sa Campo Aguinaldo, RH911, Ding Formento, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nakalabas na ng Pilipinas ang crew ng sumadsad na barkong USS Guardian na nasa Tubataha Reef. Nasa sa Cebu, Japan na umano ang 69 na crew members ng barkong Guardian, lula ng barkong USNS Rappahannock. Tanging ang commanding officer at ilang technical experts lamang ang natira upang tumulong sa pagpapatuloy ng salvage operations. Mula sa US Embassy, lumabas ang pahayag ngayong araw na tinitiyak na darating sa Biyernes ang dalawang heavy lift shipborne cranes na mag-aangat sa naturang barko mula sa coral reefs ng Tubataha. Samantala naman, sumugod na naman ang mga aktivistang estudyante sa harapan naman ng US Embassy sa Ross Boulevard, Maynila. Isinigaw na may 100 miyembro ng League of Philippine Students o LFS ang pagbasura sa umiiral na RPUS Visiting Forces Agreement dahil sa pagpupumilit na may estudyanteng lumapit o makalapit sa harap ng embassy, sumiklabang girian at paluan na nagresulta naman sa pagkasugat ng 3 rallyista. Bago matapos naman ang komosyon, ilang aktivista ang nambato ng pulang pintura sa gate ng embahada. Nawala ng bahay ang may 15 pamilya sa sunog sa Quezon City kaninang umaga. Ayon kay SFO2 Renato Gallego, arson investigator ng QC Fire Department, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Wilson Sales sa may Santa Maria Street, Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit. Binanggit ni Gallego na naiwan ang nakasinding kala ng pinaniniwala ang pinagmula ng sunog na mabilis namang kumalat sa mga katabing bahay. Tinatayang ₱250,000 pinsala ang halagang iniwan ito sa Quezon City. Ang sunog na apuno naman pasado alas 11 ng umaga. Samantala naman, kalabos ang isang Australian national ng mahulian ng mga bala sa kanyang bagay sa NAIA Terminal 2. Patong-patong na kaso ang kinakarap ngayon ni John Andrew Strode, 42 years old, na pauwi na sana sa Australia nang mahulian ng mga bala at arestuhin. Nakuha sa gamit ng naturang Australiano iba't ibang magasin ng Armalite at iba't ibang uri ng mga bala ng baril. Nagpanang Australiano na sa kanyang misis daw ang mga bala at hindi niya alam na iyon ay nasa kanyang bagahe. Naglabasan sa kanilang opisina mga empleyado ng National Telecommunications Office sa Roses Avenue, Quezon City kaninang tanghali. Ito ay upang iprotesta ang umano'y rationalization plan ng gobyerno kung saan mahigit sa 2,000 empleyado ng telecom sa ilalim po ng DOST o DOTC ang pwedeng matanggal. Nagsuot ng itim na damit ang mga tauhan ng NTC at nagsisigaw sa labas ng kanilang mga opisina, bit-bit ang mga placard. Ayon kay Manny Vallejo, Vice Presidente ng NTC Employees Union, tinutugdigsa din nila ang umano'y pagkontrol ni Undersecretary Napoleon Casambre sa kanilang pondo na nila ay hindi na ayon sa batas. Sinabi pa ni Vallejo na sa nagpasasa umano sa malaking travel expenses si Casambre na malimit bumiyahe patungo sa ibang bansa. Arestado naman ang pamangkin ng hepe ng Coronadal PNP matapos magwala at ireklamo ng panunutok ng baril sa nasabing lungsod. Sa kabila ng umiiral na election gun ban, nakuha ang caliber 38 revolver at 3 live ammunitions kay William Libanan, 25 anyos, pamangkin ni Police Superintendent Michael Libanan at residente ng Coronadal City. Ayon po sa report, nagwala umano si Libanan na lango sa alag sa loob ng isang bar sa Alunan Avenue sa naturang lungsod. Samantala mula sa ibayong dagat,
Mga sa Australia, lalong lumalala. 3 katao ng patay, samantalang daan-daan naman ang stranded. Detalye mula kay RH33, Patrick Ruel Quintos. Umabot sa 3 katawang patay sa matinding pagbaha sa Queensland, Australia. Ayon sa mga otoridad, dahil sa taas ng baha, daan-daang katao pa rin ang stranded sa mga bubong ng kanilang mga bahay habang naghihintay ng rescue helicopters. Tiniyak naman ni Australia Prime Minister Julia Gillard na tinututukan ng pamahalaan ng pangangailangan ng mga na-stranded sa baha. Nakirami rin si Gillard sa pamilya ng mga namatay at nasa lanta dahil sa kalamidad. Nangangamba naman ng mga residente na lalo pang bumilis at lumakas ang agos ng baha dahil lumaapaw pa rin ang Burnett River. Sa ibang balita, mamimiss naman daw ni US President Barack Obama si US Secretary of State Hillary Clinton na nakatakda ng bumaba sa pwesto ilang araw mula ngayon. And kay Obama naging magandang samahan nila ni Clinton lalo na't iisa ang kanilang bisyon para sa Amerika. Iwas pusoy naman si Obama nang tanungin kung si Clinton ba ang napupusuan niyang pumalit sa kanya bilang presidente ng Amerika. Yan ang mga balita mula sa labas ng bansa. O si RH33, Patrick Roel Quintos, naglilingkod sa pagbabalita. Pinaka-latest chika! Pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista! RH Showbiz News Report! Sa ating pong showbiz, aminadong aktor na si Rafael Rosel na kinakabahan ito sa magiging kissing scene nila ni Marian Rivera. Ayon po kay Rafael, ito daw ay dahil sa mayroon daw magagalit sa kanyang mga fan ni Marian at ni Dingdong Dantes. Subalit sinabi ni Rafael na trabaho lang ang lahat sa kanya at nirerespeto nito ang relasyon ni na Marian at Dingdong. Gayman, sinabi rin ni Rafael na sana ay wala namang maging conflict ang dalawa dahil sa kanilang ginagampanang trabaho. RH Sports Balita! Matapos ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo, agad namang bumawi ng back-to-back wins ang Los Angeles Lakers sa NBA. Tinalo ng nangungulelat na Lakers ang top 2 sa Western Conference na Oklahoma City Thunder sa score na 105-96. Bukod sa team high 21 points ay kumuha pa ng 9 rebounds at muling nagtala ng 14 assists si Kobe Bryant sa isang all-around performance. Sa back-to-back wins ng Lakers, kapansin-pansin ang susi sa tagumpay ng kupunan ang pamimigay ng bola ng future Hall of Famer. Kumpiyansa si Coach Mike D'Antoni na magtutuloy-tuloy ang winning streak ng kupunan sa likod ng magandang laro ni Kobe. Matatandang tinalo din ng Lakers ang Utah Jazz sa huli nilang laban dahil sa pamimigay ng bola ni Bryant. Sa atin pong kalagayan ng panahon, apektado naman ng buntot ng cold front ng Eastern Visayas, habang iiral naman ang hangin-amihan sa Luzon, mahinang hanggang sa may katamtamang lakas sa bagulan ng iiral sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region maging sa rehiyon ng Davao. Mahinang pagulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley Region, Aurora at Quezon Provinces. Ganito rin ang iiral sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa. Ang araw po ay sisikat ganap na alas 6:24 ng umaga. Bukas po ay lulubog din po alas 5:53 ng hapon bukas. RH Balita! Balita! Sumayin niyo po ang ating mga balita sa RH Balita ngayon Lunes ng gabi, 28 sa buwan ng Enero 2013. Sakala po ng DZRH News Center, ang inyong tagapagbalita, Andy Vital. At Ray, si Banco ay pinaglilingkod sa pagbabalita. Hindi na boring ang Sabado mo, basta punuin mo ng balita, impormasyon at tawa. Alas 4 ng umaga, umpisahan ang araw sa mga may init na balita sa Arangkada Balita. Alas 6 ng umaga naman, Magandang Umaga Pilipinas, kasama sina Cesar Chavez at Joe Taruk. Alas 7, mga